Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Makakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Hindi na naman tayo mag-aaral, magbabasa ng salita ng ating Diyos. Pero siyempre unahin po muna natin ang manalangin para gabayan, samahan at proteksyonan tayo ng ating Diyos sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, muli kami nagpapasalamat dahil pinagsama-sama mo na naman kami para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga salita o Diyos. Muli mo po kaming turuan, Lord, gabayan mo po kami para maging maayos yung pakikinig namin at pag-aaral ng iyong salita. Muli mo pong buksan yung aming puso, ang aming isipan para maintindihan namin ng lubusan ang iyong mga salita ngayong umagang ito. Lord, samahan mo rin po ako, turuan, gabayan para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat, Lord. Salamat po dahil ikaw ang may kagustuhan na kami mag-aral, magbasa, magbahagi ng iyong mga salita, Lord. Kaya salamat po at naniniwala kami na tagumpay po ang gawain ito dahil kasama ka namin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. At ito po ang aking channel. Isang pinagpalang umaga pong muli mga kapatid at bago po ulit ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga, anyayaan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Roma o Romans chapter 1 po ang aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. Napakaganda na naman ito mga kapatid, kaya I pray na mag-focus po tayo at I pray walang maging sagabal sa ating pakikinig at pag-aaral ng salita ng ating Diyos. So Romans chapter 1 verse 16 and 17 po yung aking isi-share sa inyo, pero dito muna po tayo mag-uumpisa sa verse 14, 15 hanggang 16 and 17 na po. Ito po yung sulat ni Apostol Paul sa mga taga-Roma. Dito napakarami ng binanggit. Una, binanggit niya rito sa umpisa pa lang na sabi niya rito ano po, mula kay Pablo na lingkod ni Kristo Jesus, pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kanyang magandang balita. Verse 1 po yan, no? Napakilala siya, sinabi niya na siya ay lingkod ng ating Panginoong Jesus. At doon nga sa pagsulat niya sa Roma na binanggit niya dito mga kapatid, ay yung kasabikan niya, yung sabik na sabik siya makapunta sa Roma para maghayag ng salita ng ating Diyos. At dito nga po, sabi niya sa verse 14, sapagkat may pananagutan ako. Ulitin ko lang, sabi niya, sapagkat may pananagutan ako na mangaral sa lahat ng tao, sa mga may pinag-aralan man o wala, sa marunong o hangal. Ibig sabihin sa lahat ng tao. 15, iyan ang dahilan kung bakit nais ko ring maiparangal ang magandang balita riyan sa inyo sa Roma. No? Kasi sa bawat lugar talaga na gustong puntahan ni Apostol Paul, talagang gumagawa siya ro ng
ng sulat, at kahit nakarating na siya ron, kinukumusta niya yung mga lugar na kanyang pinuntahan. Kinakamusta niya yung mga kapatiran, yung kalalagayan nito, at yung mga naririnig niya doon sa mga lugar na pinanggalingan niya, na yung mga mananampalataya nagpatuloy, no? Talagang nagbigay ng oras para i-share yung Word of God. Sinusulatan niya yun, at siya ay nagpapasalamat, no, sa mga taong nandun. Binibigyan niya ng encouragement, ng lakas ng loob na magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. So sabi nga dito na sa ating sharing ngayong umaga, ito pong 16 and 17, sabi po rito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. So tayo rin yun mga kapatid, kasi hindi naman tayo Hudyo, no? Hindi ko ikinahihiya, sabi niya, i-share ang Word of God sa lahat ng tao. Sabi rito, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So dapat malaman ng lahat ng tao ang patungkol sa magandang balita, dahil ito ang paraan para tayo ay maligtas, dahil ito ay ang kapangyarihan ng Diyos para tayong lahat ay sumampalataya sa Kanya, para tayong lahat ay maligtas, mga kapatid. Yan po ang purpose ng Word of God. Kaya may mga tinawag, pinili ang Diyos. Hanggang ngayon mga kapatid, maraming tinawag, maraming pinili para mag-share ng Word of God. Kaya tayo mga kapatid, pakinggan natin mabuti yung pakikinig, pag-aaral, mag-focus ng Word of God, dahil maraming sinasabi ang Diyos sa atin para tayo ay maligtas, mga kapatid. Sabi pa nga niya dito, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Yan ang gustong sharean ni Apostol Paul, at ang pagbabahagi din ng Word of God ngayon ay para sa lahat ng tao. At sabi nga niya rito, hindi ikinahihiya, dahil ito ang salita ng Diyos, dahil ito makakapagligtas sa ating lahat. Kaya dapat hindi natin ikinahihiya ang pag-share ng Word of God, mga kapatid. Yan ang kailangan natin gawin. Gawin nating masipag ito, at hihingi tayo palagi ng wisdom, knowledge, and understanding sa Diyos, at lalong-lalo na yung lakas ng loob. Hihingin natin yan kay God para makapagpatuloy tayo magbahagi ng salita ng Diyos sa lahat ng tao, mga kapatid. Huwag natin itong ikahiya. Ito ang tinuturo sa atin ngayon, mga kapatid, na hindi tayo dapat nahihiya. Kundi sa mga pagkakamali natin, kung minsan o dati, nagagawa natin ito harap-harapan. Kahit alam natin na mali, kahit nakakahiya, di ba? Paano pa kaya kapag Word of God na? Mas dapat hindi tayo mahiya rito, dahil ito'y magandang balita para sa iyo, sa akin, at sa lahat ng tao, mga kapatid. At verse 17, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, at ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. So, napakaganda nito, mga kapatid. Malalim to. Kaya dapat ito'y lagi nating binabalik-balikan, binabasa natin. At hihingi tayo ng wisdom sa ating Diyos para maintindihan natin ito. Sabi nga mga kapatid sa 17, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Nasa Word of God. Nung ipinapahayag doon, sinasabi doon kung paano
tinuturing ng Diyos na matuwid ang mga tao? Siyempre, yung pagsunod natin sa salita ng ating Diyos, yung pagsasabuhay natin ng magandang balita, diyan, no? Nakikita ng Diyos yung pagiging matuwid natin kung sinusunod natin ito. Pero kung hindi natin ito kung ito ay binabaliwala natin at hindi natin ito sinusunod, hindi tayo matuwid sa paningin ng Diyos. Ulitin ko, kung hindi natin ito sinusunod, kung hindi natin ito sinasabuhay, ginagawa, hindi tayo matuwid sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo magiging matuwid, mga kapatid, kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus, na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. So ibig sabihin, kailangan natin itong panampalatayaan. Ang Panginoong Hesus, ulitin ko lang mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay pinako sa krus, namatay, at sa pangatlong araw ay muling nabuhay. Ginawa ng Panginoong Hesus yan para sa ating lahat. No? Tinanggap niya lahat. Yung parusang para sa atin, ipinako siya sa krus. Namatay siya, dapat kasama na nun. Dahil tayo sumasampalataya na tayo ligtas na. So yung ating mga nagawang kasalanan, pagkakamali, mga inisip na hindi maganda, mga nasabing hindi maganda, na planong hindi maganda, kasama na ron ng ilibing ang ating Panginoong Hesus. At siya ay nabuhay muli. Kaya nabuhay ulit tayo nang wala ng kasalanan. Yan dapat ang ating pananampalataya. So pag nabuhay na tayo at namatay na, yung mga kasalanan na yung kasama na ron ng ilibing, mga kapatid, dapat mamumuhay na tayo ng matuwid. Hindi na tayo magkakasala dahil sumampalataya tayo na inilibing na yung ating mga kasalanan, yung lahat ng nagawa natin. Kaya nung mabuhay ang Panginoong Hesus, eto na tayo. Dapat hindi na nagkakasala. Yan ang gustong mangyari ng Diyos sa atin. Para tayo, sa paningin niya, ay matuwid, mga kapatid. Yan ang dapat gawin natin. Yan ang dapat sundin natin. Magpatuloy gumawa ng kabutihan, magmahal, magpatawad, magpakumbaba, tumulong, mga kapatid. Laging manalangin, laging magbasa ng Bible, at mag-share ng Word of God. Pagka yan ang lagi nating ginagawa, matutuwa ang Diyos sa atin. Dahil sinusunod natin siya. May mga taong tinawag at pinili para lang maglingkod sa Diyos. At si Lord na ang bahala. No? Kasi kung tinawag ka, pinili ka ng ating Diyos, wala tayong magagawa. Kahit anong gawin natin, tatawagin pa rin tayo ng ating Diyos. Dadalhin pa rin tayo ng Diyos kung saan niya tayo gustong dalhin. Mga kapatid, yan ang katotohanan. Pwedeng magtrabaho, pwedeng mag-aral, pwedeng magpamilya. Okay po yan. Pero ang main purpose ng ating buhay dito ay sumunod at sumampalataya sa Diyos. Yan ang main purpose natin dito. At yun nga, yung magbahagi ng salita ng Diyos sa pamilya natin, kahit sa trabaho, sa schools, lahat, mga kapatid, pwede tayo mag-share. May cellphone, di ba po? May Facebook, may Messenger, pwede tayo mag-share ng Word of God. Pwede natin yung gawin lahat. At matutupad natin yung gusto ng Diyos na tayo ay magbahagi ng salita ng ating Diyos. At dapat yung ating binabahagi ay makita rin sa atin, sa ating buhay.
yung salita ng Diyos, makita sa atin na tayo ay sumasampalataya sa ating Diyos. Amen po. At yan po ang tinuturo sa atin. Una na nga, yung hindi natin ikahiya yung salita ng Diyos. Hindi natin ikahiya na magbahagi ng salita ng ating Diyos. At sumampalataya sa Diyos. Dahil diyan siya nakatingin sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa Kanya. Doon niya tayo itinuturing na matuwid. Matuwid ang buhay, matuwid ang pamumuhay. Diyan lahat, mga kapatid, nakatingin ng Diyos sa puso. Kasi meron namang nagbabahagi, hindi naman isinasabuhay. Pero alam ko, hindi kayo yun, hindi tayo yun. Pero meron gumagawa nun, no? Nagsishare ng Word of God, pero hindi naman niya isinasabuhay. Hindi naman nakikita sa kanya yung sinasabi niya about Word of God. Dapat nakita sa atin ito. Kaya sabi ko nga kanina, pray, pray, and pray tayo. Hingi tayo ng tulong, ng gabay, ng protection, ng wisdom, no, ng knowledge and understanding sa pagbabahagi ng salita ng ating Diyos. At kakayanin natin yan dahil tutulungan tayo ng Diyos. Amen po. Ulitin ko lang, yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Dito nga po sa Romans chapter 1, verse 16 and 17 po. No? I pray na marami po tayong natutunan. I pray na maibahagi rin natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Ano po? Salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat din sa pakikinig mo ng salita ng ating Diyos. Salamat dahil tinuruan na naman tayo ng ating Diyos. Muli tayo mananalangin, mga kapatid. Kayo rin manalangin, sabihin nyo, hingin nyo lahat ng gusto nyo dahil naniniwala po ako na nakikinig ang Diyos sa atin ngayon. Magsiyuko tayo. Hallelujah. Yes, oh God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, maraming salamat sa umagang ito na muli mo kaming pinagsama-sama para makinig, mag-aral at magbasa ng iyong salita. Salamat sa pagkakataon nito, Lord God. I pray maraming tao pa ang bigyan mo ng pagkakataon para lubusan kang makilala. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito. And Lord, lumalapit kami at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanang nagawa, pagkakamali at pagkukulang sa iyo. I pray, Lord, mapatawad mo po kami lahat sa masama naming nasasabi, nakikilos, naiisip, Lord God. Forgive us. Simula noon hanggang ngayon, patuloy kami nagkakasala sa iyo, nagkakamali at nagkukulang sa iyo, Lord. Patawarin mo po kami lahat. Patawarin mo po kami dahil sumasampalataya kami ngayon, Lord God. Dahil sa Panginoong Hesus, nang ipako siya sa krus, siya'y namatay. At namatay na rin, Lord God, kasama na ng ilibing ang aming Panginoong Hesus, kasama na doon ang lahat ng aming masamang nagawa, yung aming kasalanan. Kaya nang muli siyang mabuhay sa pangatlong araw, nabuhay din kami nang napatawad na sa aming mga kasalanan. Yan po ang aming pananampalataya. Kaya Lord, forgive us, Lord God, sa aming mga kasalanan. Patawad po. At salamat, muli rin kaming nabuhay ng mabuhay ang Panginoong Hesus. Nabuhay ng maayos, malinis, at meron ng tunay na pananampalataya sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Lord. Salamat po, salamat po. And thank you sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin. Dahil hindi kami nagkukulang everyday, Lord God. Dahil yan sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Salamat sa katagumpayan ng aming mga buhay. Salamat sa kaligtasan na ibinibigay mo po sa amin. Salamat sa kalakasan ng katawan. Salamat sa kagalingan ng sakit at karamdaman, Lord God, ng lahat ng tao. Salamat po sa iyo galing ang lahat, Lord. Wala kaming pag-aari, wala kaming kayang gawin, Lord God, kung wala ka sa aming buhay. Kaya maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa aming lahat. Salamat po sa kaligtasan na ibinibigay mo po sa amin.
at salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat, Lord, sa pagkakataon na binibigay mo po sa akin para mag-share, magbahagi ng iyong mga salita. Kahit na sa simpleng paraan lang. Salamat po. Salamat po sa guidance. Salamat po sa pagsama mo po sa akin. Salamat po sa lahat. Salamat po. Salamat. Muli, Lord, thank you for all the blessings, guidance, and protection po sa aming lahat. Salamat po at mahal na mahal mo kami. Salamat po. Dahil ang tagumpay ko, tagumpay namin ay sunod-sunod sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat. I-claim nyo na mga kapatid. Narinig ng Diyos ang inyong panalangin. Narinig ng Diyos ang ating panalangin. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.